Good morning world! Tignan natin yung itinanim ko kagabi na alugbati. Ayan. Ayan guys, yung mga nakatanim dito sa ilalim ng malunggay. Inalis ko, tas nilipat ko doon. Tas yung mga propagation ko, dyan ko nga nilagay. Yung mga propagation na yan, by the way, are dry. They have been air dried bago ko nilagay dyan. So, sa aking palagay ay baka okay lang naman silang madiligan palagi. Kasi yung mga rosettes nila ay near dehydrated. So, tignan natin what's gonna happen. Kasi di ba hindi magandang diligan sila palagi. Let's see kung magiging successful din to kagaya nung isa. Di ba? Sumakses kasi tayo guys eh. Sumakses tayo dito sa springtime, Crassula springtime. Tignan natin tong dalawa kung magiging okay din siya. Nalipat ko na din finally yung ating variegated calamansi. Ayan. And ayun. Nilagay ko siya dyan kasi I'm hoping na kung mas expose siya sa araw, baka mas bumilis yung growth niya. Ito pala yung aking propagation ng jelly beans. And guys, ito pala ay inano ko to guys. Pagka-cut ko, di ba tinanim ko. Tapos after a couple of days, diniligan ko na kasi nga ang jelly beans, di ba yung tangkay niya manipis din. So I didn't want to leave it for too long. And so far, mukhang okay naman siya kasi yung mga dahon niya ay hindi nalalaglag. Kasi very delicate din to eh. Kapag hindi niya nagugustuhan yung sitwasyon niya, talagang natatanggal yung mga dahon niya. And so far, I think it's been working. Ayan. And tignan nyo guys, may bulaklak yung ating variegated portulaca. Ano ba yan? Hindi ko ma-zoom. Basta ayan. Pink pala yung kanyang bulaklak. Propagation ka na din yan. Magpapaserve kami dito sa robot, okay? Ito ang gusto ni Ate Ana. Chicken sweet. Turnip cake. Turnip cake. Tapos, chicken feet. At saka, anong soup ang gusto niyo? Anong soup dito? Ate Ana, anong dahon ka ba? Basta, mukha siyang masarap. Ayun guys, ang daming in-order ni Ate Ana. Partida, inawat ko pa yun sa kaka-order. Sasakalin niya daw ako pag ako ang nagbayad. May pagbabanta. Gusto mo pa umorder dahil gusto mo na natin. Chicken feet. Favorite to dito ni Ate Ana, kaya titikman natin. At parang mas masarap yun sa'yo. Ayan, tapos nag-coke zero na lang kami. Very nice. Kaya gusto ko all. Type mo? No? From scratch ba to? Ito yung binibili sa Asian shop. Hindi. Kanya. Sarap, ha? In fairness, lasang-lasa yung wrap.
Talaga. Kain ko. Ay, yung turnip pala. Oh, turnip. Hiwa-hiwain mo lang ganun. Ang sarap niyan, darling. Mag-enjoy kayo doon ni Ate Lisa. Tikman mo lahat ng pagkain na wala dito sa Spain. Masarap yung ano. Sarap. Ang sarap yung ino-order ko. Masarap na pag naisasaw sa ano. Turnip yan. Sarap-sarap yan. Parang yun, yung malapot, gabi. Ano ba ito? Oyster sauce? Parang plum or Lamb? parang hoisin plum. Ganun. Ayan guys, busog na busog ako. At iniwan na ako ni Ate Ana. Nandun. Sa banda doon. Nagbabayad daw siya. Ayaw niyang magpahalo. Gusto ko akong magbayad pero sasakalin niya daw ako. Nakita ko tong kalabasa. Ay, tinitignan ko nga, nakita ko eh. Ha? Nakita ko nga ito. Ayan. Nakakatuwa ano? Lalaki pa yan. Hindi pa ano yan. Meron pa isa eh. Kaya lang, alam mo, minsan Ate Ana, ginagulay yan. Nagugulok sila dahil. Ate Ana, hindi yung ano, hindi yung bulaklak. Ay, oo. Ginugulay yan. Ginugulay yung bulaklak. Pero hindi pa ako nakapagluto. Hindi ko Nakakain alam ako yun. pero hindi pa ako Tinanim ko yun. nakaluto. Ano yun? Hindi kaya ano yan? Patola? Patola? Hindi ako nagpatola eh. Buto yan, day eh. Ano nga kaya? Alam ko mga dahon na ganyan malalaki, mga ganun. Patola, Hindi kayo upo. cucumber yan, day? Ay, pwede. Ha? Pwede. Medyo malinis na rito eh. Di ba tinanggal Ate Ana, nakakatuwa yung veggie patch mo. Tsaka yung dahon mo ng sili, oh. Kunin mo yung dahon. Gupitin ko. Ha? Bakit? Ko. Kasi dapat siya ginugupitan yung dahon. Ha? Binati ko lang yung dahon ng sili ni Ate Ana. Oh, masarap nga to sa tinola. Ayun guys, oh. Ang dami, sobrang healthy. Nakakatawa yung gulay-gulayan ni Ate Ana. Naghihintay lang ako guys sa aking Uber ride going home. Ayan. Nakakatawa kasi saglit na saglit lang ako dito. Tingin tayo dito, baka meron pa. Hey guys, dahil walang pasok, dito ako kakain sa balcony. Bali ngayon ay brunch na kasi it's already 11:32. Brunch ko na to. And instead na i-microwave, dito ko ininit yung aking pritong bangus. Ay, pritong bangus. Paksiw na bangus. Dito ko siya ininit. Tapos, nagsaing ako kaya meron tayong kanin. Tapos, calamansi and sili from Ate Ana. Ayan, meron akong pritong talong, may kape. And ito yung bago kong na-discover na sausawan. Thai siya na sausawan. And hindi ko alam kung ano yung tawag sa kanya. Nakita ko lang, tapos sabi ko, subukan ko nga. Kasi nakalagay, fermented fish. And nagustuhan ko naman siya. Pero nilalagyan ko siya ng calamansi and sili or vinegar. Konting vinegar, ganun. O kaya lime juice. Ganun. Ayan guys, ito yung view ko ngayon. And I'm happy to say na mukhang hiyang dito ang ating sweet potato. Mukhang happy dito yung ating kamote. Gusto ko guys yung dahon nito. I'm growing this for the seeds, for the leaves. Hindi dahil gusto ko ng bunga. Kasi yung bunga madali siyang bilhin. Pero yung dahon, mahirap siyang hanapin dito. So, ayan, ang ganda-ganda. Sobrang healthy ng dahon niya. So, I'm really happy with that. Ayan guys. Ganito dito ngayon. At tayo ay kakain muna. Have a great day! Guys, kagabi habang kausap ko si Ate Maris, binabad ko tong
ating love heart na arrangement. Kasi ang pangit na niya, guys. This is over a year old. And dahil napabayaan ko siya, this is what happens kapag napabayaan nyo. Ganito yung itsura na ngayon. And I am trying to save it. I'm still hoping na gaganda pa to. Wait lang. Sumabit yung ating grandfather's beard. Yan guys, ito yung ating love heart na arrangement. This is the downside guys kapag nagtanim kayo sa sphagnum moss kasi dahil hindi siya lupa and I only have a little bit in this arrangement, wala talagang makukuhang nutrients yung succulent. So, kaya ganyan na yung itsura niya after a year and a half, mga ganon. Ayan siya. And update lang, nakita niyo ulit yung ating bird cage. Ayan, tapos eto, hindi maayos ang pagkakalagay dito kasi niro-rotate ko siya guys. Hindi ko pa to nadidiligan 1 week na. So, I'm going to water this later on. And ayan, yung dating gnome na nandoon, pinagpalit ko, diba? Tapos eto dati, galing dito. Pinagpalit-palit ko lang sila. Diba? Pwede nyo naman gawin yan every now and again. Para lang maiba yung look, diba? Ng mga arrangements. But anyways, have a good day, guys. Yung nagpaalam ka, pero meron pa pala. Guys, ito yung grandfather's beard na sinasabi ko. Binabad ko rin siya sa water na may sea salt. Plant food yon, liquid plant food. Tignan natin kung magiging okay. Dito ko muna itagay. Yan guys, ang ating grandfather's beard. Eto, hindi ko to itatapon. Kasi ipapangdilig ko yan guys. I'll add more water tapos ipapangdilig ko. Nababad ko sila dyan for a few hours kasi nilagay ko sila dyan mga 10 ng gabi. And right now, siguro mga oras na ba? I don't have my watch. Siguro mga 9. And ayan. And yes, naisip ko na i-content na rin to. Dahil magpo-post kasi ako mamaya ng vlog pala. And I'm not sure if kasya na ba yung pang vlog ko. So, naisip ko lang na i-ano ko na nga. Isama ko na nga to para sigurado na humaba-haba naman yung mapapanood nyo tonight, diba? So, ayun. Tonight, I wanna talk to you about adulting. Kasi nga ako, personally, I think I'm still adulting on my 40s. Kasi ngayon I'm 44. And dito sa Australia, ngayon lang ako nagka-work when I was 42. And kung bakit, kwentuhan ko lang kayo ng maliit na backstory lang, no? Ako yung representative ng mga maagang nag-asawa tapos naging housewife. Well, not really maaga because I got married at 25. And ayun, naging plain housewife ako, nasa bahay lang. Yun, hanggang sa napasok ko nga ang mundo ng YouTube dahil bored ako. Yung mga ganong bagay ba. And ngayon, I consider this as an adulting stage for me pa din. Kasi naniniwala ako na ang adulting never stops. Kasi diba, habang tumataas yung edad natin, kunwari 30 ka ngayon, alam mo na ba kung paano maging 35 years old? Siyempre, hindi mo pa alam yan, diba? So, kapag dumating ka sa point na yun na naging 35 ka, you're adulting again because you're learning new things, diba? Wala, share ko lang sa inyo na it's never too late to figure out what you want in life kahit na ganito na yung edad nyo. Minsan, pagka wala akong ginagawa. Di ba yung pagpagod ka? Say, for example, umuwi ako galing work, pagod ako, kumain ako. Yung mga moments na nagpapahinga ka lang na kupo. Kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo minsan. Na, oh my God, in 6 years time, 50 na ako. Diba? Sobrang bilis ang panahon guys talaga.
kung nabibilisan kayo sa mga panahon na lumalaki yung anak nyo, huwag nyong kalimutan na habang lumalaki sila, tumatanda rin kayo. So, grabe. Grabe ang reality ng life. Ayun guys, mahirap din kasi pagka kaunti lang ang anak eh. Alam ko mahirap pag madaming anak, pero kapag konti pa lang ang anak mo, mahirap din. Like me, isa lang ang anak ko, so wala na, hindi kagaya ng pag 2 or 3 ang anak mo. Mauna mang maging independent yung isa at umalis na ng bahay. Meron ka pang may iwan na isa. Pero kapag isa lang ang anak mo, pag nag-move out na, wala ka nang aalagaan, di ba? I'm going to share you the story kung paano ako nagka-work, okay? Nung una, apply, gano'n. Online, nag-a-apply ako ganyan. Tapos, wala guys, ang hirap maghanap ng work. Hanggang sa naisipan ko, na gumawa ng nobela sa Facebook. Sa Facebook ako nakahanap ng trabaho. So if you are new here in Australia and you're like me, na naghahanap ng work, itry nyo din sa mga Facebook groups in your local area. Kasi ganun yung ginawa ko. Alam nyo naman ako, sa mga nakafollow sa akin noon pa, nung active ako na nagba-vlog at nag-Instagram, ganyan, talagang super haba ako mag-caption kasi medyo mahilig talaga ako magsulat. So, ayun, yun ang ginamit ko sa kung paano ako nakahanap ng work. Nagsulat lang ako ng maliit na, not really maliit, no? Medyo mahabang caption. Pero, doon ko nahanap yung employer ko. Doon ako nakahanap ng trabaho. And I'm so happy kasi, diba? Naku guys, miss na miss ko kayo, hindi nyo lang alam. Kasi pag content creator ka, diba nagsimula ako na content creator bago ako nagkaroon ng day job. Mamimiss at mamimiss mo yung dati mong ginagawa. Kaya ngayon, kahit hindi na ako ganun ka-active, talagang nilalaban ko pa rin na makakapag-post pa din ako, ganyan. Kasi, bukod sa namimiss ko talaga yung mga ginagawa ko na nag-film, nag-edit, ganyan. Namimiss ko rin talaga kayo. Tapos sobrang natutuwa pa din ako na kapag nakikita ko kayo nagko-comment, ganyan, lalo na yung mga alam ko na dati pang nagpa-follow sa akin, sobrang kinikilig ako. And yung mga na-meet ko dito sa platform na to, sa Instagram, sa Facebook, mga naging kaibigan natin, mga naging friends ko na din sa personal account ko sa Facebook. Pag nakikita ko silang lahat, sobrang natutuwa pa rin ako. Pero, hindi nga lang ako ano kasi guys eh. Hindi ko can you call it nonchalant? May pagkaganon kasi ako na, minsan, nakikita ko naman yung mga post, pero hindi ako makapag-react. Nakakapag-react lang ako pag talagang sobrang tuwang-tuwa ako sa post, parang ganon. So, please don't take it against me. Talagang ganon lang po ako at hindi ko alam kung bakit. Kung meron din kagaya ko dito, please comment below kung nakaka-relate kayo sa akin. Hindi na siguro ako makakain ng dinner nito. Gusto kong i-share sa inyo yung aking adulting story kasi gusto ko sana ma-encourage din yung mga iba na kagaya ko, mga stay-at-home moms na ngayon ay bored na sa life. Pwede pang may mangyayari sa inyo. Ibig sabihin ko, you can, maybe mag-ano na rin kayo, content creation. Parang lahat yata sa Pilipinas ngayon nagko-content na, di ba? Or pwede rin kayong mag-aral kung gusto nyo. I have to warn you though, di ba meron tayong thinking na, hindi ko alam kung ako lang, pero ako dati nung hindi pa ako nag-aaral online, may thinking ako na, online naman, kayang-kaya ko yan.
Pero alam nyo guys, at this age, pag pala, you're on your 40s, mahirap na pala mag-aral guys. Kasi 'di ba, sobrang tagal na napahinga ng utak mo. Tapos bigla kang mag-aaral. Parang na-culture shock yung utak mo. Tapos guys, sa totoo, nahihirapan ako mag-focus. Ako, kung ginawa ko to on my 20s or 30s, siguro tapos ko na yung course ko. Kaso lang, dahil nga bumabata na tayo, nahihirapan talaga ako guys mag-focus. Ang dali kong ma-distract. Tapos, lalo na nagtatrabaho, di ba? Ang hirap kasi pagsabayan ng nagtatrabaho ka, tapos nag-aaral ka. On top of that, may mga chores ka pa. Ang dami mong kailangan gawin. Ang hirap mag-focus. Yun talaga. But I'm meant to finish soon. And excited ako para doon. And natutuwa naman ako na ano kasi to, parang adulting moment din for me. Kasi ngayon, for the first time, may mga nagagawa ako na galing talaga sa aking blood, sweat, and tears. Alam niyo yun? Kasi ang hirap mag-ipon, ang hirap mag-intindi ng mga bills mo, 'di ba? Kasi ngayon I'm paying my own bills. Tapos gusto ko rin syempre mag-ipon. Ang hirap pala mag-manage ng ng finances mo, pero naitatawid ko naman and I'm so proud of myself. Kasi parang gusto ko kasi every year may mangyayari sa pinagtatrabahuhan ko, parang ganon. So, nung first year ko sa work, nakapagpatanim ako ng mga saging dun sa lupa namin sa Bulacan. Meron kasi kaming lupa na minana sa mama namin. Hindi yung mga kapatid ko yung mga tumitingin dun. So, yun ang nangyari nung first year ko. Kasi nga gusto ko magkaroon sila ng self-generating na income para, 'di ba, doon sa probinsya. Tapos ngayon, my second year, I'm approaching my second year sa work. 2 years na ako sa work ko sa October. And ngayon, nagpapatayo naman ako ng maliit na kubo. I'm going to share some more details of that siguro kapag gawa na siya. Ma-share ko magkano yung nagastos ko, mga ganon. And wala, nakakatuwa lang. Kahit wala ka masyadong ipon, pero nakikita mong may nangyayari sa pinaghihirapan mo. Guys, sobrang sarap pala ng feeling. Sa totoo, sobrang sarap ng feeling. Sobrang saya ko. And ayun, sana manalo ko sa loto. Nakwentuhan ko kasi kagabi si Ate Maris. Tapos, sabi niya, ganda! Tumaya ka sa loto, 70 million ang jackpot. Eh dahil may loto app ako sa phone, tumaya ako agad. Kasi sabi ko, Ate Maris, pag nanalo ako, sumama ka sa akin, ang gagawin natin, magsa-succulent shopping tayo. Kasi maraming contact yun sa Ate Maris sa mga ganyan. Sabi, magaganyan tayo, tapos sky's the limit. Bibili natin lahat ng mga halaman na gusto natin, tapos tawanan kami. Diba parang sarap nun? Lahat ng mga dream plants mo, mabibili mo, diba? Bakit ba naman kasi napakamahal ng mga ibang halaman, ano? Ayan, baka kung saan sana mapunta tong mga pagkukwento ko sa inyo. I hope you enjoyed this one, kahit na walang this is not planned. Wala man lang akong idiot board or whatever. Hindi ko talaga plinano yung mga sasabihin ko ngayon. Pero, sana sa mga nanonood nito, if you enjoyed having kwentuhan sessions like this, sabihin nyo. Kasi minsan nahihirapan talaga ako guys na mag-isip ng i-content ko. Pero gusto ko kasing afloat yung aking channel. Ayoko kasi na mamatay siya. So, gusto ko kahit papaano ay na-update ko kayo sa buhay ko dito sa Australia, yung aking mga halaman, syempre, and kung ano man yung mga ginagawa ko dito. So,
So, if you like having sessions like this, magkukwentuhan tayo kahit merienda lang. Gagawin ko yan para sa inyo. Thank you so much guys for watching, and sa mga dati pa pong nandito, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe. And yes, if you like this session, let me know so I can think of what to do next on the next vlog. I'll see you next time. Bye!